Umapela ang militar sa foreign nationals na gustong pumunta sa mga lugar katulad ng Sulu at Basilan na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad. Makailang beses na rin kasi nagkaroon ng insidente ng pagdukot ng foreign nationals sa ilang lugar sa Mindanao. Live mula sa Camp Aguinaldo, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, huwag narawasan ng isang malaking military operation para hanapin at tabawiin ang Jordanian journalist na si Bakar Abdullah Atyani. Unang-una dahil hindi pa nga tiyak kung kinidap nga ba ito kasama ang kanyang Filipino news crew o siya ngayon lang ay nasa kampo ng bandidong grupo at nag-i-interview. Pangalawa, iba na raw ang military strategy ng AFP laban sa Abu Sayyaf. Kung dati umaabot sa mahigit 1,000 ang bilang ng bandidong grupong Abu Sayyaf sa Basilan at Sulu noong kasagsagan ng kanilang operasyon, ngayon nasa 300 na lang daw ang miyembro nito. Karamihan sa kanila, mga kabataan na raw at maituturing na puro bandido. Banditry talaga to, no? Mga bandits na lang, and they just get support from out of the mga ransom paid sa kanila. Ito na lang yung kanilang nagiging source ng kanilang to sustain their operations. Ang huling operasyon ng militar laban sa bandidong grupo ay nitong Pebrero. Isang precision bomb ang pinakawalan ng Philippine Air Force. Target ang Abu Sayyaf leader na si Umbra Jumdail alias Dr. Abu at dalawang Jemaah Islamiyah leaders na sina Julkifli bin Hir alias Marwan at isang nagngangalang Mawiya. Ayon sa AFP, patay ang 3 terorista kasama ang 13 pang miyembro ng Abu Sayyaf. Ganito na raw ang estilo ng kanilang pag-atake laban sa bandidong grupo, lalo pat masyado na silang maliit at madaling makapuslit. What we're trying to do with the Abu Sayyaf group is to isolate them from their mass base. Kaya nga we have resorted kuminsan sa mga precision airstrikes so that we would like to make sure that matamaan natin yung mga personalities na hinahanap natin. Sa ngayon, mahigit 50 miyembro na lang ng Abu Sayyaf ang nasa reward list at target ng AFP. Pakiusap naman ng militar sa mga dayuhan, lalo na sa mga mamamahayag na gustong magtungo sa mga lugar tulad ng Sulu at Basilan na makipag-ugnayan sa kanila. So that we will be able to give them the proper briefing on the current security situation in the area, magbigay namin yung alin yung mga areas na dapat iwasan. At mismo kami kuminsan, pag ang gustong puntahan ng journalist, ay itong mga lugar na talagang delikado, mismo kami ang pipigil sa kanila. Sa nakalipas na taon, makailang beses na rin naiulat ang mga insidente ng pagdukot ng foreign nationals ng Abu Sayyaf at iba pang armadong grupo. May 27, 2001, nang dukutin ng grupo ang 20 foreign and local tourists sa Dos Palmas Beach sa Palawan at dinala sa Basilan. Kabilang sa mga hostage ang mga Amerikano sina Guillermo Subero at mag-asawang Martin at Gracia Burnham. Sa kanilang tatlo, tanging si Gracia Burnham ang nakaligtas. June 10, 2007 naman, nang dukutin ng 10 armadong kalalakihan ng Italianong paring si Father Giancarlo Bossi sa Payao, Zamboanga, Sibugay. Matapos ang isang buwan, 14 na sundalo ang nasawi, 10 sa kanila ang pinugutan ng ulo sa isang engkwentro ng Philippine Marines sa Abu Sayyaf habang hinahanap ang pari. July 19 pa nang tuloy ang pakawalan si Bossi. 3 miyembro naman ng International Committee of the Red Cross ang dinugot ng Abu Sayyaf noong January 15, 2009. Kabilang dito ang Swiss na si Andres Notter, Italianong si Eugenio Vanni at Pinay na si Mary Jean Lacaba. Jessica, bukod kay Atyani, pinaniniwalaang may 6 na iba pang dayuhan ang hawak ng Abu Sayyaf. Sa Sulu, ito'y kinabibilangan ng Swiss national na si Lorenzo Vinciguerra at Dutch na si Ewald Horn. Ito yung mga bird watchers na dinukot sa Tawi-Tawi. Ang 4 na iba pa na kinabibilangan ng isang Australian, isang Japanese at isang Indian at isa pang dayuhan ay mga naninirahan na sa bansa. Karamihan ay sa southern Mindanao. Kaya naman ang militar, Jessica, nakikiusap sa mga ordinaryong mamamayan sa mga lugar na kinaroroonan ng mga bandido na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon para matapos na itong kasong kidnapping na ito, Jessica? Okay, so Rafi, tama ba ang sabi ng militar through their spokesman ay hindi na hot pursuit operations ang gagawin nila laban dito sa 300 na lang daw na Abu Sayyaf, kundi airstrike na lang. Tama ba? Bukod sa airstrike, Jessica, ay mga targeted strike at mga targeted ground operations. Kumbaga, mas maliliit na operasyon na lamang dahil gusto nga nilang iwasan, Jessica, yung collateral damage. At naging lesson na rin sa kanila yung nangyari sa Albarca, Basilan, kung saan nagkaroon ng operasyon pero sila pa yung nalagasan. Kung kaya't ang ginagawa na raw nila ngayon ay intelligence gathering para talagang matuntun kung saan yung lugar ng mga Abu Sayyaf. At pagkatapos ito ay makikipagtulungan sila sa PNP para sa law enforcement operation, Jessica. Okay, pero kailangan yung mga targeted strike nila yan o airstrike. Ano ba ang precision niyan?
Well, may mga usapin kasi dito, Jessica, na may tulong din yung Amerika sa pamamagitan ng kanilang teknolohiya, either through intelligence at kung kaya't napipinpoint eksakto yung lugar kung saan kinaroroonan itong mga Abu Sayyaf. Isang tulong yon kung kaya't precise na talagang matatarget yung mga lugar na yon. Yung iba pang mga teknolohiya na ibinibigay ng Amerika, iba rito ay classified pa at atin pang kinukonfirm kung talagang ito yung isa sa ginamit nila sa pag-target nga dito kay Dr. Abu ay ginagamit na rin through experimental basis pa rin ng militar, Jessica. At ito ngayon nga yung sentro ng operasyon ng AFP, Jessica. So ibig sabihin lang yan, gumagamit na sila ng satellite at drones. Posible, Jessica, yung drones, mako-confirm lang nila, ito yung ginagamit nila sa surveillance operation, pero kung ito ay ginagamit nila sa pagpapakawala ng missiles, ayan ay hindi kinukumpirma ng AFP. Pero, Jessica, meron din tayong impormasyon na yung ibang mga missiles o mga bomba na ginagamit ay bomba talaga ng AFP at ng Air Force, pero ito ay kinakabitan lamang ng precision guidance system kung kaya't mas magiging accurate yung kanilang pag-target, Jessica. Okay, in the meantime, wala pang kumpirmasyon kung kidnap victim na nga itong si Atiani. Tama, Jessica, hanggat hindi raw nagbibigay o na hindi pa humihingi ng ransom kung sino man yung may hawak sa kanila, hindi pa talaga maituturing na ito isang kaso ng kidnapping. Kung kaya't kailangan talagang either lumabas ang grupo nitong si Atiani or lumabas yung kanilang mga boss at magsabing humihingi na nga ng ransom itong mga may hawak sa kanilang crew. So sa Jessica. ngayon, baka board and lodging lang. Yun yung usual terminology na ginagamit ng militar. Rafi Tima, maraming salamat sa'yo.